muli sa inyong lahat, sa ating lahat. At napakagandang umagang ito na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon kasi hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Nandyan siya palagi at tayo ay nakakaranas ng bagay na nagbumula sa ating Panginoon Diyos. At sa umagang ito, meron muli tayong pag-aaralan at ito ay magiging kalakasan ng ating mga espiritual na pamumuhay. At samahan po ninyo muli ako sa umagang ito na tayo ay manalangin, tayo po pumikit at ituon natin ang ating puso't isipan sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, muli sa umaga pong ito, muli mo po kaming samahan, Panginoon, sa mga bagay na gusto mo pong ipahayag sa bawat isa sa amin, O Panginoon Diyos, sa patnubay ng iyong banal mong Espiritu. At muli, Ama, kaming lahat at sa lahat ng mga nakikinig ng iyong mabuting balitang ito, Panginoon Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo, Ama. Kami ay humihingi ng tawad kung may mga kasalanan man kaming nagagawa laban sa iyo, Ama. Kami, Panginoon Diyos, ay patawarin mo. Kami ay linisin ng iyong banal mong dugo at hayaan mo muli sa umagang ito sa patnubay at pagtuturo ng banal mong Espiritu kami ay turuan sa lahat ng bagay na nagbubuhat sa iyo, Panginoon Diyos. At muli, gamitin mo ang iyong lingkod sa oras na ito. Ikaw mahayag at balutan mo ng kapangyarihan mo ang lugar na ito, Panginoon Diyos. Maghari ka sa umagang ito, Panginoon Diyos, at ang salita mo, Panginoon Diyos, ay may isa sa pamuhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ikaw mataas, mahayag ang iyong banal mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli, mga kapatid, ako po ay excited na naman sa mga bagay na gustong ipahayag ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat na naulit ko sa inyo kanina na ito po ay magiging kalakasan ng ating mga espiritual na pamumuhay na magmamanifest po ito sa ating mga literal na buhay natin. Kaya sa umagang ito, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo na aking pinamagatan sa umagang ito ay nalalaman ng Diyos. Praise God. At kaya ang umagang ito, kukunin natin ang ating pag-aaralan, kukunin natin dito sa Awit chapter 139 verse 16. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Praise God. Alam nyo, kita na ng Diyos at alam na ng Diyos kung anong meron tayo sa buhay natin. Hindi pa tayo sinisilang, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari at magaganap sa ating buhay. At batid din ng ating Panginoon Diyos kung gaano tayo hahaba ang buhay natin sa mundong ito. Sabi nga dun sa verse, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Ang Diyos ang nakakaalam kung ilang taon, haba ng panahon, haba ng taon tayo mamumuhay sa mundong ito. Sapagkat ang buhay natin, Diyos ang nakakaalam. At yung ating buhay ay alam at balagkas ng ating Panginoon Diyos at wala tayong pwedeng may tatago sa ating Panginoon Diyos. Alam naman natin na ang Diyos ay napakabuti. Amen po ba? At alam naman natin na ang Diyos ay mahabagin sa mga taong lumalapit sa Kanya. Alam naman natin na ang Diyos ay jealous God. Diyos na siloso. Ayaw niyang may Diyos kang sinasamba o merong ibang masihigit pa sa Kanya. Alam natin na ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal o pag-ibig sapagkat siya ang Diyos ng pag-ibig at siya mismo ang pag-ibig. Lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Lahat ng bagay na meron sa mundong ito, maliit man, malaking bagay, ay kontrolado ng Panginoon Diyos. Sitwasyon man, oras man, panahon man, na dumarating sa buhay natin, ito ay kontrolado ng ating Panginoon Diyos. Bago pa nalaman ng tao, ang unang nakakaalam ay ang Diyos. Nalalaman ng Diyos at kilalang kilala ng Diyos ang lahat ng tao. Sabi ko nga sa inyo kanina, sabi nga doon ng awit, na batid ng ating Panginoon Diyos kung sino tayo.
Alam ng Diyos eh. Kilala niya tayo eh. At alam ng Diyos, itong umagang ito, alam na alam ng Diyos kung ano ang susuotin mo at kung ano ang iyong kakainin sa almusal na ito. Dahil yan ay tinakda na ng Diyos sa iyo bago mo pa inisip at ginagawa. Alam nyo, nalalaman na ng Diyos ang lahat ng iyong iniisip at lahat ng iyong gagawin. Hindi pa tayo ipinapanganak, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, itinakda na ng Diyos ang iyong destiny at ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Alam nyo, magaganap lang ang kalooban ng Diyos sa isang tao kung ipagkakatiwala ng tao sa Diyos ang kanyang kinabukasan. Si Lord na nakakaalam, alam niya kung ano ang dapat at karapat-dapat para sa iyo, kapatid. Binigyan ng Diyos ang tao ng free will sa kanyang ginagawa o sa kanyang haharapin sa buhay. Free will mo kung ikay mapasaya o mapasama, o free will mo o kung ikay mapapabuti. Nasa sayo yan. Kilalang kilala tayo ng Diyos at nalalaman ng Diyos ang lahat ng meron sa buhay ng isang tao. Maging sa buong pagkatao natin, alam ng Diyos yan. Nalalaman ng Diyos head to toe na meron tayo sa ating buong pagkatao, alam ng Diyos yan. Lucas chapter 12 verse 7a. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Alam nyo, nalalaman ng Diyos maging bilang ng iyong buhok. Alam niya kung may nahuhulog sa mga hibla ng iyong buhok. Alam niya yan. Kahit nga sa panliligo natin, may nahuhulog sa buhok mo, bilang pa rin ng Diyos yan kung ilan ang nawawala at meron sa buhok mo ngayon. Lahat ng bagay sa mundo at maging sa buhay ng isang tao ay walang lingid sa mata ng ating Panginoon Diyos. Maging sa mga nagaganap sa panahon natin ngayon, mga kapatid, alam ng Diyos kung anong meron ka at wala ka ngayon. Alam niya kung meron kang kinakaharap ngayon. At lahat ng iyan ay nalalaman ng Diyos. Lahat ng iyan ay alam. At hindi natin pwedeng itago yan sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa umaging ito, may tuturo ko sa inyo na nalalaman ng Diyos, number 1, ang lahat ng iyong pangangailangan. Matthew 6 verse 8b. Sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Praise God. Nalalaman ng Diyos na may pangangailangan ka. Maaring ang pangangailangan mo ay pisikal, maaring ang pangangailangan mo ay emosyonal, maaring ang pangangailangan mo ay financial, or maaring spiritual. Doon tayo sa pisikal. Alam niyang may nararamdaman. Marami kasi mga tao may nararamdaman sa kanilang pangangatawan, may nararamdaman na nga, pilit pa rin sinusolo ang kanilang nararamdaman na hindi nalalaman ng iba. Alam nyo, kahit itago mo man yan sa ibang tao, alam ng Diyos na meron kang dinadala. Meron kang nararamdaman. Alam nyo, ang Diyos kailanman hindi nagkulang. Tayo ang nagkulang. Kulang tayo sa paghingi sa Panginoon Diyos. Sabi nga doon, hindi mo pa hinihingi kaya nang ibigay ng Diyos yan sa iyo Yung pangkagalingan. Kaya si Jesus ipinako sa cross. Nakaranas ng latay bago siya ipako sa cross. Isang tanda na tayo ay kayang pagilingin ng Panginoon Diyos sa mga sakit at karamdaman na nararanasan natin. Madaling sisihin ng tao ang Diyos kasi dumarating sa punto na laging sa Diyos ang sisi ng tao kapag nakakaranas sa mga bagay-bagay sa buhay. Kaya alam mo, minsan ay kailangan talaga natin siyasatin ang ating sarili. Pangalawa, emosyonal. Alam na marami kang iniisip. Alam ng Diyos na marami kang iniisip at lagi kang nag-iisip. Lagi kang nag-iisip kung paano makakasurvive sa buhay. Alam niyo ba, ang hindi pagtitiwala sa Diyos ay kasalanan. Kaya kapatid, huwag mong hayaan sa buhay mo na mawalan ka ng pagtitiwala sa Diyos. Kasalanan ito sa Panginoon Diyos, kapatid. Nawawalan kagalakan ng isang tao kapag nagiging balisa na siya sa kanyang buhay. At hindi lingid sa Diyos ang inyong kabalisahan, kapatid. Hindi mo ito pwedeng maitago sa Kanya. Nalalaman ito ng Diyos kung meron ka mang nararanasan, kabalisahan sa buhay mo. Maraming tao kasi laging sinasabi, hindi daw niya maiwasan. Laging sinasabi, hindi ko ito maiwasan. Yung mga bagay nangyari sa akin, hindi ko maiwasan. Ito laging sinasabi ng maraming tao. May sasabihin ako sa iyo, kapatid, hindi yan nais ng Diyos para sa iyo. Take note, kapatid, God will
provide. Rebuke mo kung may mga ganyang kaisipan kang gumugulo sa iyong isipan na nagiging mabigat sa puso mo. Magsisimula dyan, susunod ay mawawalan ka ng kapayapaan sa buhay mo. Para saan pa kung hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako? Maraming pangako si Lord sa kanyang mga salita. Diyos siya na marunong tumupad sa kanyang mga pangako. In the book of Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay na mas maganda para sa iyo. Yung plano ng Diyos na ikaw ay pasaganahin at magkaroon ng matinding pag-asa sa buhay mo. Alam na ito ng ating Panginoon Diyos, kapatid. Kaya kung iisipin mo ang salitang ito, magkakaroon ka ng kapanatagan, kapatid. Magkakaroon ka ng peace of mind sa puso mo. Kung alam mo sa sarili mo na may magandang plano ang Diyos sa iyo, maniniwala ka sa Kanyang mga salita at kakapit ka sa Kanyang mga pangako. Alam mo, kapatid, may sasabihin ako sa iyo. Huwag kang bibitiw sa Kanyang pangako sa Kanya hanggat ito ay mangyari. Hanggang sa ito'y mangyari sa buhay mo, kapatid. Maging sa mga financial. Alam ng Diyos na nangangailangan ka ng financial. Maaring hanggang ngayon, naghihintay ka na may darating sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos hindi marunong magpaasa. Huwag kang mag-alala. May Diyos na tutugon sa pangangailangan mo. Kita ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon, kapatid. Idulong mo lang sa Kanya ang mga at may gagawin ang Diyos dyan sa mga bagay na yan. Siya mismo ang nagsabi sa Kanya mga salita, sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya, kapatid. So, paano mo bago mo pa iniisip na hingin niya sa Diyos, alam na ng Diyos ang needs mo, kapatid. Philippians 4 verse 19, "At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Praise God. Praise God, kapatid. Kasi may Diyos na alam ang pangangailangan natin. Higit sa lahat, hingin natin sa Diyos yung pangangailangan espiritual. Kaya kung meron ka mang bumabagabag sa puso mo, sa isipan mo, na nangangailangan ka, sa literal man yan, spiritual man yan, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ipagkakaloob yan ng Diyos sa iyo at kailanman hindi kahihindian ng ating Panginoon Diyos, kapatid. Yung makapamuhay din tayo ng katwiran o sa katwiran at sa kabanalan, dapat hinihingi din natin ito sa ating Panginoon Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyo, kapatid, at tutugunin niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya praise God, kapatid, huwag kang mag-alala. May Diyos na nakatingin sa iyo, alam niya ang sitwasyon mo at tutugunin ng Lord ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Number 2, nalalaman ng Diyos na limitado lang ang iyong kakayahan. Pahayag chapter 3 verse 8. "Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito." Hallelujah. Puri ng Panginoon. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating gawa sa ating buhay. Alam ng Diyos na limitado lang ang iyong kakayahan, kapatid. Alam ng Diyos na hindi ka perpekto. Alam ng Diyos na meron kang kahinaan sa isang bagay. Alam ng Diyos kung saan ka mahina at bibigyan ka ng Diyos ng kakayahan. Kita ng Diyos ang takbo ng ating isipan, kapatid. Ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Awit 139 verse 1, "Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman." Kaya alam mo, kapatid, simpleng sinabi ng Diyos, si Yahweh ang nakakaalam. Kita ng Diyos ang lahat ng bagay, lihim man ito o hindi. Kita ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo, sa akin man, sa lahat ng mga nakikinig ng videong ito. Alam ng Diyos, alam niya na meron kang bagay o meron kang kahinaan na palalakasin ka ng Panginoon Diyos. Kilalang kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. At ang kahinaan mo, kapatid, alam niya kung saan ka mahina.
o saan ka may kahinaan at limitado yung lakas at kung paano kaniya palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay na iyan. Maraming bagay sa buhay ng isang tao na laging sinasabi na napakabait nito. May mga ganung mga klaseng kasi mga tao na sinasabi, ang bait-bait nito. Kinukuha lahat ng responsibilidad sa lahat ng bagay. Saan man, ang tunay ay hirap na pala. Hindi lang sinasabi, hindi lang masabi, hindi kaya ng tao, kapatid, kapag hindi talaga ang Diyos ang nasa buhay niya. Lahat tayo sa Diyos umaasa ng kalakasan para magamit natin sa kanyang kaluwalhatian. Kaya lahat ng umaasa at nagtitiwala sa Diyos, siya ang magbubukas ng pagpapala sa buhay ng isang tao. Pinagpapala ng Diyos ang taong sa Diyos lang humihingi ng kakayahan at sa Diyos lang umaasa. Alam mo kapatid, huwag nating ilagay na kaya natin ang lahat ng bagay. Kasi pag nilagay mo ang lahat ng bagay na kaya mo, hindi ka natutulungan ng Panginoon Diyos. Mas magandang nagpapakumbaba tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, hindi ko kaya. Tulungan mo ako. Mahina ako sa ganito at ang Diyos magbibigay ng kalakasan sa iyo, kapatid. Ganon ang Diyos. Hingin mo sa Kanya at ang Diyos ang magbibigay sa iyo, kapatid. Number 3, nalalaman ng Diyos kung meron kang dalahin sa buhay. Awit 55 verse 22. Ilagay kay Yahweh yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan taong magaling. Alam nyo, ang taong magaling, may sasabihin ako sa iyo, marunong yan magtiwala sa Diyos. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos ay yung mga dalahin na meron ka ngayon, alam ng Diyos yan. Alam nyo, walang taong nagsabing malakas siya sa kanyang pinagdaraanan sa kanyang buhay. Walang taong nagsabing gano'n, nasasabihin niya, malakas ako sa pinagdaraanan ko. Walang ganyang mga tao. Kung dumarating man sa buhay mo na nakakaranas ka ng mga kabigatan sa buhay mo, isa lang ang bagay na dapat mong gawin, kapatid. Isa lang bagay lang. Ipagkatiwala mo lang yan sa Diyos, kapatid. Hindi mo yan kaya. Hindi mo kaya yan, kapatid. Hindi mo kaya buhatin yan, kapatid. Kahit anong pagpupumilit natin gawin ng lahat ng bagay, kung hindi mo naman na ibinibigay sa Panginoon Diyos, mapapagod ka dyan. Mapapagod ka dyan, kapatid. Kaya alam mo, isa lang ang dapat mong gawin. Relax. Dahil may solusyon na si Lord sa iyong suliranin sa buhay mo. Alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Alam niya na yan. Minsan kasi nag-iisip tayo, ito pinakamahusay para sa akin, ito pinakamahusay para sa pamilya ko, ito pinakamahusay para sa ganito, sa ganyan. Alam nyo, bago mo pa inisip yan, mas maganda yung bagay inihanda ng Diyos at pinakamahusay ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Alam niya kung ano ang dapat niyang gagawin sa iyo, kapatid. Makinig ng mga, alam mo, pag nakakaranas ka ng mga bagay na kabigat sa buhay mo, isa lang ang dapat mong gawin. Isa pa na dapat mong gawin, ha, kapatid. Makinig ng mga papuri sa Diyos. At ito yung magbibigay ng inner peace sa puso mo. Alam mo, kung meron mang kalungkutan, papalitan dyan ang kagalakan ng Panginoon Diyos. Habang ikay nakakaranas sa ganyan, papalitan ng Diyos siya ng mga kagalakan. Kung nalulungkot na nagkakaroon ng kabalisahan, umawit sa Panginoon Diyos. Awitan mo siya. Maghanap ka ng mga papuri patungkol sa Panginoon Diyos. Huwag mong papasukin sa buhay mo ang lungkot, kapatid. Huwag mong papasukin sa buhay mo ang sama ng loob. Alisin ka agad dyan. Pag may nararamdaman na mayroong parang pumapasok sa puso mo, na parang mayroong sama ng loob, kapatid, alisin mo yan. Hindi yan nais ng Diyos para sa iyo. Huwag mong hayaan na pagtagumpayin anumang nakikitang sitwasyon sa buhay mo. Yung mga bagay na nakikita mo ngayon na parang ang bigat-bigat dalhin, kapatid, alisin mo yan, kapatid. Gawin mong matagumpay ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, bagamat sinusubok man tayo ng mga pangyayari ngayon, yung coronavirus na yan, alam nyo, ito may sasabihin ako sa inyo, kapatid, pinatatatag naman tayo ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, kapatid, hayaan mo ako na ipanalangin kita at makapag-release ako sa iyo at magbukas ng pintuan ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Naniniwala ako na walang bagay na hindi natin pwedeng itago sa Panginoon Diyos. Nalalaman ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Alam ng Diyos na nangangailangan ka.
Alam ng Diyos na meron kang kahinaan na kaya kang palakasin ng Panginoon Diyos. Alam ng Diyos na meron kang dinadalang kabigatan, mga bagay na nararanasan mo ngayon. Alam ng Diyos yan at hindi natin pwede ito itago. Kaya sa umagang ito kapatid, hayaan mo ako muling manalangin at pumikit ka sa oras na ito. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Pagkat nalalaman mo ang lahat ng bagay sa buhay namin. Nalalaman mo ang pangangailangan ng bawat isa. Lahat ng mga nakikinig ng video ito, nalalaman mo na sila'y nangangailangan. Nalalaman mo ang mga kabigat ang kanilang nararanasan. Nalalaman mo kung meron man silang nararanasang sakit man o karamdaman sa oras na ito, Panginoon Diyos. O kahinaan man sa kanilang buhay, o Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat ikay makapangyarihan sa lahat. At sa oras na ito, Panginoon Diyos, nagre-release ako ng blessing, Lord God, na nagbubuhat sa iyo. Magbukas ka ng pintuan ng pagpapala sa lahat ng mga nanunood ng video ito sa oras na ito, Panginoon Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. At sa oras na ito, nagre-release ako ng healing sa lahat ng mga nakakaranas ng sakit, karamdaman, especially itong itong nakakaranas ng sakit ng coronavirus na ito. In the name of Jesus, I release healing, I rebuke coronavirus na ito sa Philippines. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At Lord, salamat, Panginoon. Palayain mo ang mga taong ito, Panginoon Diyos. Dahil sa tinamumong latay sa cross, Panginoon, kami nakaranas ng kagalingan. Kaya Lord, sa lahat ng mga nanonood ng video ito na mayroong nararanasang karamdaman, salamat, Panginoon, sila'y pinagaling mo na. By the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus. At Lord, salamat at sa oras na ito, yung mga nakakaranas ng kabigatan, Panginoon, bigyan mo sila ng kapanatagan, kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Lord God, magtiwalang lubos sa iyo, sa mga pangako mo, Panginoon, sa mga bagay na gusto mong gawin sa kanila, at tunay na magtiwala sa iyo, Panginoong Jesus. In the name of Jesus Christ. At Lord, salamat. At ang mga tao na mga nakikinig ng video ito, Panginoon Diyos, mararanasan nila ang mga bagay na inihanda mo sa kanila, hindi pa sila ipinapanganak, Panginoon Diyos. Panginoon, salamat, Panginoon, na ito'y inihanda mo na, hindi pa sila ipinanganak, Panginoon. Thank you, Lord God, sa umagang ito, mahayag ka sa buhay nila, mahayag ka sa buhay ng bawat isa, at ikaw po ang maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ito pong aking panalangin, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat, mga kapatid. At bagamat tayo ay nakakaranas muli ng extension ng community quarantine in the name of Jesus. At salamat sa Panginoon dahil tayo ay hindi pinagkukulang ng Panginoon. At nandoon pa rin yung pagsama ng Panginoon na alam natin na hindi tayo pababayaan. Kaya patuloy pa rin tayong manalangin na itong ating kinakaharap na ito ay matapos na. At ako'y naniniwala at nalalaman ng Diyos na tayong lahat ay umaasa sa Kanya at nananalig sa Kanya na lahat ng ating mga bagay na gustong mangyari ay ito ay magaganap na sa ating buhay. Kaya mga kapatid, salamat muli sa inyong panonood sa umagang ito, sa muli nating pagkikita. Sa susunod na linggo, tayong muli ay magkita-kita. God bless you all. See you next week. In Jesus' name. My heart is open now. Your love, it